Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes, Enero 12, 2016. At makakaagapay po natin ang ating Mona Lisa ng People's Television Channel 4. Walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good morning, Ara! At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City, my co-anchor lady. Walang iba kundi si Miss Zarina Luzuegro. Zarina, good morning. Magandang umaga ka, Francis. Magandang umaga din po sa ating mga tagapanood at nakikinig dito sa Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa loob na isang oras na mapag-usapan ang mga maiinit na issue dito sa bansa. Live po kami napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptv.ph at www.ptvnews.ph. Maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Rap o PBS Radio app sa inyong mga app store. At mag-text na rin po kayo sa 0922-358-2679. Okay, at ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Tuesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Ang paghimay sa ilang mainit na isyong nakaguhit, sa ilang mga pahayagang pangumaga, at ang napapanaong pakikipagtalakayan natin sa ating hapag ng talastasan. At para po sa kapakanan ng ating paring mga listeners sa Radyo ng Bayan, kami po ay masusubaybayan nyo sa lahat ng 32 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa audio streaming naman, worldwide na tayo. At para doon sa mga texters natin, huwag lang kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po mababasa ni Zarina ang mga mensaheng walang pangalan, walang address, and please, keep it short and simple. A beautiful Tuesday, Zarina. Yes, magandang umaga ka, Francis. Malungkot ako sa umaga nito. Bakit naman? Malungkot ako sapagkat itong pagpapatupad ng COMELEC gun ban, para bagang itong mga nahuhuli at nahuli, parang hinahamon nila ang ating mga law enforcement agency. Parang isang paghahamon. Kapag papatupad lang last Sunday, abay isang katutak na ang nahuhuli na may daladala na mga baril. Ayan. 17 yung as of yesterday at patuloy na dumadagdag pa. Marami pa rin ang nahuhuli. Para bang ano ba kayo? Ano ba tayo? Merong ipatutupad na ganito? Abay, para naman tayo. Kung alin yung bawal, yun ang gusto natin gawin. Yan ay likas na yata sa Pilipino. Ano, Zarina? Meron na nga ilan na nag-file ng kanilang petisyon na maaaring payagan sila na magdala. Kasi kaya nga daw po sila nagdadala dahil sa batas na pumapayag na magdala sila nitong mga weapons na ito bilang pagtangkol sa kanilang mga buhay. Pero maaari naman talaga ka, Francis, na magdala ka ng baril o kung ano man ang weapon mo bilang seguridad mo sa buhay mo. Basta, may permiso mula sa COMELEC at ibe-verify kung totoo ba itong banta sa iyong buhay. Kaya nga Kaya nga, yung may mga banta at talagang kinakailangan na may proteksyon sila because alam naman natin, eto na nga ang problema natin Zarina. 1 policeman is to 7,000 mamamayan. Kinuha pa ng mga politiko bilang mga personal bodyguard ang mga pulis na yan. Ngayon, paano na tayong mga civilian? So, ang mangyayari, hihingi tayo ng exemption para makapagdala tayo ng baril kasi yung ibang pulis, nandoon sa mga poder ng mga politiko. Bakit kinakailangan kayong ito ang tanong natin. Kung kinakailangan pang humingi kami ng exemption to carry our firearms outside of residence,
kumari lang, huwag kaming bigyan, pero ibalik nyo lahat ng pulis sa kanilang tungkulin na ang pagsiservisyohan mamamayan at hindi ang mga partikular na politiko. Yan. Diyan tayo magkakaroon ng... Pero marami na nagpa-file sa Supreme Court ng petisyon. Marami na, Zarina. Merong isang grupo ng anti-crime movement na kino-question bakit daw yung mga iba, huwes, mga kung ano-ano, binibigyan daw ng permisong magdala ng baril. Sila volunteers daw sila laban sa krimen. Bakit ayaw daw silang payagan? Parang gano'n. Ako, ewan ko. Bahala kayo. Okay. At eto na, pakawalan mo ngayon, Zarina, ang ating words of wisdom for today. Be the sea change that you wish to see in the world. O sa Tagalog po, simulan sa sarili ang pagbabago na nais makita sa mundo mula kay Mahatma Gandhi. Eksakto ang maganda punto ito, sa pinag-uusapan mukhang sakto natin ito ngayon. sa Ganban. Simulan sa sarili ang pagbabago kung nais mong makita sa mundo. Sa mundo. Ngayon, paano tayo magbabago? Alam natin, may Comelec Ganban. Sige pa rin tayo. Yes, nagdadala pa din. Ayaw nating magbago. Only in the Philippines. Yan ang pinakamahirap na aspeto sa buhay natin. Kung hindi sa atin magsisimula, kanino? Sino ang dapat magsimula ng pagbabago? Hindi ba? Tayo rin sa ating mga sarili. Dapat, ito ba namang, ewan ko ba, hindi naman bago sa atin yung mga political exercises na yan. We've been doing that. Kaya nga ang question natin dito, Zarina, when are we going to be politically matured? Para mawala na itong mga argumentong ito. Kailan ba? Ano sa tingin mo? Ikaw bata ka pa naman, Zarina, no? Ilang beses ka na nakalahok sa mga political exercises? Pangalawa na to, Ka Francis. Pangalawa. Lamang lang pala ako sa'yo ng isa. Pangatlo pa lang ako. Bakit mukhang nagdududa ka sa sinabi ko. Anyway, tuloy-tuloy muna tayo, Zarina, sa 8 minutos, 48 segundos. Makalipas ang 6 at puntahan na muna natin. Mukhang handang-handa na ang ating mga provincial stations para sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Bigyan daan natin, Ka Francis, ngayong umaga ang ating balita mula sa Hingoog, Radyo ng Bayan, kasama si Merly Ledesma. Magandang umaga, Merly. Konektado ka. Magandang umaga. Sinabi ng Assistant City Health Officer Dr. Agnes Centino natanggap ng lungsod ng Hingoog ang 1 milyong pisong performance-based incentive mula sa Department of Health para sa dagdag pondo ng TB program nang sa gayon lalong mapaigting ang pagsugpo ng tuberculosis. Isa sa mga best practices ng City Health Office ang programa ng TB kung saan nagawa ang module sa pamamagitan ng DepEd Hingoog City Division ang integration ng pagtuturo ng TB sa mga paaralang pampubliko upang sa gayon masugpo at magiging TB-free sa darating na 2050 batay sa Millennium Development Goal ng bansa. Ang naturang module ng DepEd ay gagamitin sa lahat ng pampublikong paaralan at dagdag ni Dr. Centino naging aktibo ang TB Kiddie Patrol sa iba't ibang paaralan at dahil sa suporta ng Philippine Business for Social Progress ng Global Fund, nabigyan ang City Health Office ng Gen Expert Machine sa nagagamitin upang matukoy ang multi-drug resistant TB. Para sa Radyo Vision, Merly Ledesma, Hingoog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Merly Ledesma. Puntahan naman natin ang ating radyo ng Bayan, Cagayan. Romy Kapintuyan. Romy, maayong buntag. Maayong buntag. 15 pamilya ang binigyan ng titulo ng lupa bilang katibayan ng kanilang security of tenure para sa isang lote na tinitirhan dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang nabanggit na mga pamilya ay sakop ng Pakigbisog Homeowners Association sa Barangay 26. Sa kabuuan, umabot na sa 300 mga titulo ang naigawad sa lungsod na sa pamamagitan ng Task Force for Emancipation of the Piso-Piso Beneficiaries. Ilan lamang sila sa mga informal settlers habang iba naman ay mga biktima noon ng kalamidad na nawala ng matitirhang bahay dahil sa pagkakadeklara sa kanilang lugar bilang no-build zone. Layunin naman ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno na mabigyan ng security of tenure o titulo ng lupa ang lahat na nakatira sa mga resettlement areas sa lungsod.
Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Thank you very much, Romy Kapinpuyan. Bigyang daan naman po natin ang ating Radyo ng Bayan mula sa Butuan. Kasama si Malu Apego. Malu, konektado ka. Maraming salamat. Isang araw bago ang pagsisimula ng election period, inactivate na rin ang Joint Security Coordinating Center ang RJSCC ng Police Regional Office 13 Caraga Region. Ang kaganapan ay pinangunahan ni COMELEC Regional Director Attorney Francisco T. Pobe, Regional Director ng Commission on Elections Caraga Region, Police Caraga Regional Director Bert Chavez at Colonel Alexander Macario, ang commander ng 401st Brigade ng Philippine Army. Samantala, 2 tao naman ang naaresto ng Butuan City Police sa isang checkpoint sa isang barangay dito sa lungsod ng Butuan dahil sa pagdala ng armas, deadly weapons at ammunisyon nitong January 10. Ayon sa kapulisan, kanilang napansin ang isang bukas na itim na sling bag na may nakalabas na handle ng isang armas na nakabitid sa likod ng front passenger seat ng kotse, kaya hiniling ng mga autoridad na ilawan ang nasabing kotse. Pagkatapos nito, ipinaalam na sa mga suspect ang kanilang mga karapatan. Ang mga suspect na ito ay kinilalang isang Julius Labor, 39 na taon, ng Zilovia, Agusan del Sur at Dondon Plaza de los Reyes ng Talaupugon, Agusan del Sur. At sila ay dinala sa Butuan City Police Station. Nakuha mula sa mga kamay ng suspects ang isang caliber 45 Mustang, isang caliber 9 AMC Z75 Compact, isang kinakalawang na caliber 9mm, 2 hunting knives, assorted ammunition, 3 itim na sling bags, 10,000 pesos cash, at pati ang kanilang Mitsubishi Estrada pickup. Para sa Radyo Vision, mula sa DXBN Radyo ng Bayan Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. Alam mo ka, Francis, yung kanina, yung sa gunban, mabalikan lang natin. Maaari namang magdala basta merong kaukulang permiso mula sa COMELEC. Maaari tayong mag-request. Pero gaya nga po na sinabi natin sa Words of Wisdom, kailangan nagsisimula sa ating sarili yung pagbabago. So ngayon, maging mabuting ehemplo muna tayo. Sumunod sa ating tayo. mga mamayan. Sumunod tayo. Sumunod tayo. Oo. Kung ano yung mga alituntunin, sumunod tayo. Sumunod bago tayo tayo. magreklamo. Yes, kasi kung sama-sama tayo magbabago, Sabi malaki nga, magiging epekto. Di ba sabi nga sa rangko ng militar, obey before disobey. Yes. Di ba? Ano ba sabi ni ano dyan? Okay. Samantala, 14 minutos, 20 segundos makalipas ang alas 6. At buksan mo muna yung aparador ng ating message center, Zarina. Go. Naimbaga bigat, nataraki ka, Francis. Okay. Naimbaga Napintas bigat. Zarina. Tama po ba? Uy, Always Zarina present. yun. Ibig sabihin nun. Okay. Okay, always present Radyo Vision. From retired BFP SFO to Roger Flores ng Ilocos Norte. Good day and poging ka, Francis. And beautiful Zarina. Si Jocelyn Anima Villamor Paninito ng Almeria Biliran. Okay, Dahil malakas thank ang inyong channel dito sa amin, please, pakibati lang po ang lahat ng mga taga-Tabunan Almeria Biliran na magdaos ng kanilang kapistahan ngayong January 15. No? Ayan. Happy Fiesta. Happy At mula sa Fiesta. San Roque, Advance. Antipolo City. Oy, sa inyo yan. Yes, kababayan. Salamat po kayo, Francis at Madam Zarina. Richard Paterno of Panian, St. Bernard, Southern Leyte. Okay, thank you very much. At tuloy-tuloy na tayo. Alamin muna natin ngayon ang ating weather outlook, Zar. Yes, puntahan na po natin live sa Pag-asa DOST si Rachel Pelayo. Magandang umaga, Rachel. Magandang umaga, Zarina at Ka Francis. Magandang umaga sa inyong lahat. Live mula sa Pag-asa DOST, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Umiiral na ang muli ang northeast monsoon o hanging amihan na nakakaapekto ngayon sa extreme northern Luzon. Samantalang easterlies pa rin o hanging galing sa dagat Pasipiko ang nakakaapekto naman sa silangang bahagi ng ating bansa. Magdadala ang amihan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na may kasamang pulu-pulong may hinang pagulan sa Batanes, Calayan at gayon din sa Babuyan Group of Islands. Asahan naman natin ang maaliwalas na panahon na dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa kabilang na ang Visayas, gayon din dito sa Mindanao. Ngayon naman alamin natin ang magiging lagay ng ating panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Unahin natin dito sa Luzon kung saan na bahagyang maulap hanggang sa maulap na may chance na lamang ng mga isolated thunderstorm ang magiging panahon ngayong araw sa Lawag, Olongapo, Tagaytay. Dito rin sa Legazpi, Puerto Princesa at pati rin dito sa Metro Manila, gayon din sa Baguio at Tugigaraw. Dako naman tayo ng Visayas. Generally, fair weather condition po ang ating mararanasang panahon dyan sa may Tacloban, Iloilo, Bacolod at pati rin sa Metro Cebu. At finally, sa may Mindanao, makakaranas po tayo ng maaliwalas sa panahon na may chance na lamang ng pag-ulan na mamayang hapon o di kaya'y gabi sa Cagayan de Oro, Metro Davao at pati rin sa may Zamboanga City. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Live mula sa Pag-asa DOST. Ako po inyong nakasama Rachel Pelayo para sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Maraming salamat, Rachel Pelayo. Okay, tuloy-tuloy na muna tayo, Zarina, at nais natin sanang bigyan pa rin ng kaukulang diin, ano? Yung pong mga checkpoints na inilatag ng ating COMELEC sa hand-in-hand with the Philippine National Police. Yan po naman ay bilang pagbibigay daan na rin sa kasiguruhan ng proteksyon ng bawat motorista at ng bawat mamamayan. Kung sakasakali po na dumaan kayo, pwede niyong kunan ng video. Pinapayagan ng PNP na kunan ng video kung halimbawa merong kagaspangan ng pag-uugali, pag-abuso, pwede ninyong kunan at i-report kagad sa PNP, Zarina. Ayon nga sa PNP, dapat ang mga polis na magche-check po sa inyo, dapat courteous at wag nga yung magaspang or bastos ba kung sasabihin ng iba. Right. So, yun yung tinitiyak nila ngayon. Ngayon, mahigit 1,600 po ang ipinakalat na checkpoints ngayon ng PNP. Ito yung alinsunod po doon sa SAFE 2016 na inilunsad ng COMELEC o yung sinasabi po nilang Secure and Fair Election 2016. Ayan. So, hinihingi po natin yung kooperasyon ng taong bayan para po matiyak yung maayos na pagpapatupad nitong election year. Okay, at kung sakasakali naman po, hindi naman kayo kinakailangan bumaba ng sasakyan, hindi naman kinakailangan halongkatin yung buong sasakyan. Basta't subject yourself, pag kayo may nadaanan na checkpoints na talaga naman very visible sa mga strategic places, para na rin sa ating katiwasayan at kapayapaan. Saka Okay. sana naman yung ating taong bayan maging may respeto din sa ating kapulisan. Ginagawa lang po nila yung kanilang trabaho. Yan. Kumbaga nagkokos nga po ito ng konting abala, pero konti lang naman. Katiting lang. Katiting lang naman. Katiting lang. Para sa atin din naman po yan. Okay, at sa puntong ito, Zar, alamin natin ang daloy ng mga sasakyan sa ating mga pangunahing lansangan. Para sa kapakanan na rin ng ating mga motoristas na nag-i-out pa rito, narito ang ating traffic update mula sa Metro Base ng MMDA with Emma Loristo. Emma, magandang morning. Konektado ka. Good morning po, Sir Francis at Ma'am Sarina at sa ating po mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, ang sitwasyon po ng traffic dito po sa bahagi po ng EDSA natin, no? Yung mga manggagaling po ng bahagi ng Cubao patungo dyan sa may direction po ng White Plains at Ortigas. Ang southbound lane po niyan makakaranas na po ng pagbagal sa ngayon. Sa may bandang Mandaluyong area, yung galing po ng Shaw Boulevard patungo po ng Boni hanggang makarating po dyan sa may bahagi na ng Guadalupe, bahagyang may pagbagal ng usad ng trapiko. Pero paglampas po ng Guadalupe Loading Bay patungo dyan sa may direction po ng Estrella, so far po light to moderately moving ang sitwasyon. Sa kabilang panig po ng EDSA, nagkakaroon na ng pagbagal itong bahagi po ng northbound lane galing dyan sa may bahagi ng Buendia towards to Guadalupe at yung pababa nitong J. Rizal. Sa northbound lane naman ng White Plains, so far po maluwag yan going to Cubao area at wala pa naman tayong magiging problema sa bahagi po na yan. Dito sa may area po ng C5, dyan sa may bahagi po ng Green Meadows, ang southbound lane, so mga galing po ng Libis, patungo dyan sa may intersection ng Green Meadows, southbound lane yan, makakaranas na ng pagbagal ng daloy ng trafiko. Pero paglampas po ng intersection, maluwag, patungo dyan sa may direction po ng Ortigas. Ang northbound lane po niyan, bahagya lamang makakaranas ng pagbagal approaching dyan sa may intersection ng Green Meadows. At dito naman sa may bahagi po ng Ross Boulevard, yung parting Quirino at bahagi ng Luneta, magkabilang direction po niyan, makakaranas pa naman ng maayos na daloy ng trapiko sa mga oras na to. At yan po muna ang pinaka-latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base
Ito po sa Emma Rose Loristo. Thank you very much, Emma Loristo ng Metro Base ng MMDA. Para sa ating traffic update, nagatid sa ating orasan 21 minutos, 31 segundos makalipas ang alas 6. At sa puntong ito, Zarina, kakawing na natin sa ating linya ng komunikasyon. Yes, live po via phone patch si Attorney Wilben Mayor, PNP spokesperson upang pag-usapan ito nga pong napakainit issue ukol sa checkpoint at gun ban. Magandang umaga, Attorney Mayor. Magandang morning po, sir. Magandang umaga, Sarina, Francis, at sa mga nakikinig na inyo pala po. Okay, maraming salamat po at napaunlakan nyo ang ating Radio Vision para mailatag po ng mas higit na maliwanag at katanggap-tanggap sa ating mga motorista ito pong pagkakatalaga ng mga checkpoints sa mga strategic places base po sa pangunguna ng Commission on Elections at ng ating PNP, sir. Yes, Francis, sa ngayon nga is election period from January 10 to June 8 at ang Philippine National Police. Kasama din natin yan, Francis, ang Forces of the Philippines sa paglalatag ng checkpoints sa mga lugar na kinakailangan lagyan natin ng checkpoints sa Francis. Pero nakakagulat po, Attorney Mayor, sapagkat sa pakaaga pa lang, effective pa lang nung linggo, abay, napakarami na nang nahuli. Ano pong ang ibig sabihin nitong mga ito? Parang hinahamon nila ang batas o talagang ika nga binabaliwala nila yung mga ganyang kautusan? Siguro, Francis, maigting lang yung pag-deploy natin ng ating mga kapulisan at sa ganitong pagkakataon dahil nga strategic yung mga lugar na kung saan tayo nag-establish ng checkpoint. Kaya may mga ganitong pagkakataon na nakakahuli tayo kaagad ng mga lumalabag na batas. Okay, Zarina? Yes, Attorney Wilben Mayor, si Zarina po ito. Ngayon matanong ko lang po na upang patunayan na walang kinikilingan talaga ang ating kapulisan, nag-reassign po tayo ng ating pulis kapag ganito nagsasagawa na tayo ng checkpoint. Zarina, ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines is under ng supervision ng COMELEC pag nag-establish tayo ng checkpoint. Merong COMELEC officer na naka-assign dyan kung may pagkakataon sila na sumama sa amin dahil alam din naman natin na limited yung number nila. But again, merong mga nagsusupervise dyan at ang ating mga miyembro ng command group is meron tayong mga inspecting teams na pinapadeploy dito para masiguro natin na maayos at ayon sa regulasyon ang pagpapatupad ng ating mga field units doon sa establishment ng checkpoints natin. At Attorney Mayor, pinapayagan nyo na videohan ito nga isasagawang checkpoint upang matiyak na naging maayos yung pagpapatupad ng ating kapulisan para na rin fair dito sa ating taong bayan. Tama po ba? Yes, Serena. Actually, noon pa naman is ang policy ng Philippine National Police is transparent po tayo dyan. Doon nga po nung na-deploy yung highway patrol dyan sa EDSA is kami na rin ang nag-encourage o nag-ikaya sa ating mga mamamayan na kung meron pa po silang nakikita na pagkakamali o meron pang kailangang i-improve pa sa part ng Philippine National Police ay pwede pong i-video, i-photograph nila, puna ng picture para naman maipadala sa amin at kung sakali man, ma-improve pa namin, ma-correct namin yung aming mga konting lapses. Then kung masanction natin yung mga tauhan na medyo may pagkakamali doon sa mga regulasyon at pinapalatag natin. Well, General Mayor, para po sa kapakanan ng ating mga motorista, ng ating mga kababayan, ano po, na mahuhulihan ng mga armas no bilang pag-disobey o bilang paglabag dito sa COMELEC gun ban, ano po ang talagang matinding kaparusahan sa mahuhuli, sir? Ayon po sa Omnibus Election Code at sinuportahan po sa ng COMELEC resolution, ang paglabag po sa Election Code ay mayroong kaparusahan po na hindi bababa sa 1 taon at hindi rin tataas sa 6 na taon at mayroong kaakibat na perpetual disqualification to hold office. At the same time, yung yung range po, yung right to vote is matatanggal po sa isang individual na magkaroon na ma-found guilty pagdating sa ganitong violation.
Medyo may kabigatan, ha? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, perpetual disqualification to hold public office. No? At yung pagkakakulong na 1 taon. Mabigat-bigat. Ngayon ka, Francis, matanong ko lang po si Chief Superintendent Mayor, kung nagsimula na po bang i-recall yung mahigit 800 nating kapulisan na nagbabantay ngayon sa mga politiko? Yes, Serena, actually simula na yan nung meron ng kaagad-agad bago pa lang po ang election period, binigyan na ng warning yung kumaga nagbigyan na ng information ang Police Security Protection Group or PSPG sa mga VIP natin na merong security na police na pagdating ng election period nga po i-recall nila. And actually nga po is kahapon is nag-accounting na po ang PSPG sa mga tauhan nila para nga po sundin po yung resolution ng COMELEC na pagdating sa election period sa mga ganitong sitwasyon na dapat yung mga pulis na nakabantay sa mga VIPs po ay dapat i-recall po dahil nga po sumusunod tayo sa panuntunan ng COMELEC. Pero alam nyo, merong mga malilikot na katanungan dito, General Mayor, na talaga daw po bang iginagarantiya sa saligang batas na ang mga politikos natin o elected officials talaga pong kinakailangang may mga pulis na magiging seguridad nila. Yan po ba ay talagang patakaran, sir? Meron tayong mga panuntunan o nakasaad din sa mga regulasyon na kung ang isang tao, actually hindi lang politiko, ka-Francis, ay meron sa buhay niya. Merong threat base na rin sa assessment ng ating mga field units sa isang politiko, businessman, halimbawa, o isang by virtue of your position, talagang merong threat sa buhay mo, pwede ka pang humingi ng isang security. But again, yan po ay ina-assess at binabalidate po ng ating mga field units kung yun nga pong threat na yun ay tunay man o hindi. Kasi po, ang nakikita lang natin dito, General Mayor, yung aspeto na ang ating kapulisan, medyo kulang po ang warm body complements para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Kumbaga, ang ratio, 1 policeman is to 5,000 or 7,000 citizen ang babantayan, naaagaw pa ng mga politiko. Hindi po ba pwedeng, total, they have the means and everything, na kumuha ng mga private security guards, kahit na isang batalyon, kaya nilang bayaran, para maibigay po yung komplementong yan sa pangangailangan ng bawat mamamayan, General Mayor. Yun nga po ang ini-encourage din natin sa mga individual na mayroong kakayanan na instead na kumuha sila ng police is that yung meron naman mga available na sa private detective agency, protection agent na tinatawag natin, na sila din po ang magbantay dahil authorized din po yan ang mga regulasyon at actually authorized din yan pagdating sa ganitong panahon. But again, meron nga talagang, kumbaga meron din mga regulasyon na pwede ang police, pwede rin ang private. Yung iba siguro po ay ka-Francis din ay ganun ang ginagawa. But again, meron naman talagang kumbaga exception na nabibigyan din sila sa pagkakataon ng mga kapulisan na sana nga po talaga yung mga pulis na ito ay dapat pinakalisto naman sa ating mga lansangan. Okay, Sarina. Yes, General Mayor, matanong ko lang po, paano naman kung ang taong bayan, yung mismong hindi sumunod dito sa checkpoint, or kumbaga, siya naman yung maging magaspang habang isinasagawa ng ating kapulisan itong checkpoint? Ang panuntunan po namin sa ating mga kapulisan, direktiba po ng ating CPNP, Police Director General Ricardo Marquez, na at all times po ay maging ulay po ang magalang ating kapulisan. Well, hindi naman natin minsan na naiiwasan na nagkakaroon ng animosity sa ating mga kababayan dahil nga minsan naman itong checkpoints nga ay nakakaabala din sa traffic. Kaya nga kami ay umapila sa ating mga kababayan na bigyan lang po kami ng pagkakataon at unawain po ang sitwasyon ng ating checkpoints dahil ito naman po ay inilatag natin para naman masiguro natin na ang election natin ay safe and secure pagdating ng May 16 po. Okay, before totally winding, alam namin na napaka-busy ninyo, General Mayor. Ang inyo pong mensahe at paalala sa sambayanan
kaugnay po nitong mga usaping ito, sir? Sa ating mga kababayan, ang hiling lang po namin, kami po ay maapila na sa mga ganitong pagkakataon, magsimula po ng January 10 hanggang po June 8 na makikita niyo po sa mga iba't ibang lugar ang mga checkpoints na ginagawa ng ating mga kapulisan. Ang hiling lang po namin ay konting pangunawa lang po dahil nga po naiintindihan po natin ang inconvenience, lalong-lalo na sa mga motorista sa traffic. But again, yung in-emphasize na po natin is ito rin po ay para sa atin para masiguro po natin ang maayos, safe and secure 2016 election. Maraming salamat po. More power sa ating PNP. General Wilben Mayor, ang opisyal na tagapagsalita ng Philippine National Police. Thank you very much, sir, and good morning. Maraming salamat sa Francis Zarina. Magandang umaga po sa nila. Okay, tuloy-tuloy na tayo, Zarina, sa oras na 32 minutos. 22 segundos makalipas ang alas 6 at binabagtasan natin ang ikalawang bahagdan ng ating Tuesday edition. At sa puntong ito, Zarina, puntahan na natin ka, Francis, ang ating kasama na si Ara Perez live sa PTV4 Studio para sa kanya may init na mga balita. Ara, magandang umaga. Maraming salamat ka, Francis at Zarina. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na agad ang mga balitang hatid ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, nagsagawa ng special unbank meeting ang mga miyembro ng COMELEC kung saan tinalakay ang mahalagang isyong kinakaharap ng poll body kaugnay sa nalalapit na eleksyon. Kabilang sa tinalakay ang sinasabing hindi umano'y otorisadong paghahain ni Commissioner Rowena Guanzon ng komento sa Korte Suprema kaugnay sa disqualification cases laban kay Senadora Grace Poe. Samantala, ibinasura ng COMELEC ang disqualification case laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ang pagbasura ay bunsod ng kabiguan ng petitioner na makarating sa mga pagdinig na itinakda ng poll body. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Bukas pa sa pagpapatuloy ng pagpupulong ng mga COMELEC Commissioner, malalaman kung anong kahihinatnan ng inihaing komento ni Commissioner Rowena Guanzon sa Korte Suprema noong Enero 7 na nagdedepensa sa kanilang desisyon na diskwalipikahin si Senadora Grace Poe bilang presidential candidate. Sa special unbank kasi ngayong araw, tinutukan ng mga commissioner ang pagbalangka sa komento nila sa kaso ni Attorney Estrella Ilamparo laban kay Poe para isumite sa SC ng alas 3 ng hapon. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ni Bautista at Guanzon, sinabi ni Director James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC, na naging maayos naman ang pakikitungo ng dalawa sa isa't isa habang nasa pagpupulong. They were cordial. They were not, at each other naman. Walang nagsisingilan, nagsusumbatan, sitahan, wala. Nang mismong si Bautista naman ang aming tinanong tungkol sa kasalukuyang estado ng kanyang relasyon kay Guanzon, ito ang kanyang naging sagot. Professional relationship. Nakangiting humarap si Guanzon sa media para sa isang ambush interview bago siya tumungo sa special unbank meeting. Ayon kay Guanzon, unbank ang magdedesisyon sa issue at positibo naman siyang maayos ito. I'm very positive that this issue will be settled once and for all. You should have just the goodwill to wish us well that all will be well with the Commission on Elections. Nagugat ang hindi pagkakaunawaan ni Bautista at Guanzon matapos maghain ng komento si Guanzon sa SC noong nakaraang linggo nang hindi nakukonsulta ang unbank. Nabastos si Bautista sa ginawa ni Guanzon kaya't naglabas siya ng isang memo na humihingi ng paliwanag mula kay Guanzon. Ngayong naharap sa panibagong pagsubok ang COMELEC, dumipensa at pinabulaanan ni Jimenez ang balitang apektado na ang kanilang paghahanda para sa halalan. The COMELEC has judicial functions. The COMELEC has the election administration functions. If you're looking at it from the point of view of are we ready to conduct the elections in 2016, we will be. We will be. There's never been any question of the COMELEC moving forward with one mind on that issue. As with all matters judicial, there is always room for people to disagree. Tuloy ang trabaho ng poll body.
Pinakahuli sa kanilang mga nagawa ang pagbasura ng First Division sa disqualification case na inihain ng UP Diliman University Student Council Chairperson na si John Paulo de las Nieves laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nabawasan na ng isang kaso siya at ito ay yung de las Nieves on the ground na kanina ay hindi sila sumipot. So inapprove yan ng COMELEC Division. And I believe, finalo up ko kanina yung order, umiikot na for signature. Isang public consultation naman ang isinagawa ng COMELEC kaugnay sa Draft Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 9006 o ang Fair Elections Act. Kabilang sa mga broadcast network na lumahok ay ang ating himpilan, PTV4. May mga kinatawan din ng mga partido politikal. Tampok kasi rito ang pagtatanggal sa aggregate total airtime limit para sa mga political advertisement na ipinalalabas sa radyo at telebisyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. 14 na sibilyan na ang nahuli ng pulisya 2 araw matapos ilunsad ang gun ban kaugnay sa nalalapit na halalan. Nahuli mga lumabag sa gun ban dahil sa mahigit 1,600 checkpoints na itinalaga sa buong bansa. Balitaan mo kami, Waywaya Makalma. 2 araw pa lamang ipinapatupad ang gun ban sa bansa ay 14 na sibilyan na kaagad ang nahuli ng Philippine National Police. Arestado ang 14 na individual na naitala sa Region 2, 3 sa Region 4A, 2 sa Region 13, 3 sa Region 7, 2 sa ARMM, 2 sa Region 10 at 1 sa Region 18. 13 baril ang nakumpiska dahil sa mga checkpoints at mayroong 1,661 na itinalagang lugar ng PNP at AFP sa buong bansa. Bukod sa baril ay 2 deadly weapons ang nakumpiska, 9 na ammunitions at 1 replika o homemade na firearm. Ayon kay Police Chief Superintendent Wilben Mayor, na random itong gagawin ng pambansang pulisya araw-araw hanggang matapos ang election period na abutin hanggang Hunyo. Ang election violation is not less than 1 year to 6 years violation doon sa Omnibus Election Code. And perpetual disqualification for government service. So kung ikaw ay tauhan ng gobyerno, then wala ka ng chance para pa mag-apply muli. And suffrage, yung boto. Muli ipinaalala ng PNP at AFP sa publiko para malaman kung ang isang checkpoint ay lehitimo. Ito ay mayroong mga signages sa kalsada na kung saan sila dapat ay nakauniforme, magalang at dapat may isang opisyal at isang tauhan mula sa COMELEC habang isinasagawa ang checkpoint. Kanila lamang sisilipin ang sasakyan at hindi na kailangan bumaba ng sibilyan. Kung may makitaan na paglabag ang isang pulis o sundalo habang nagsasagawa ng checkpoint ay maaari itong kunan ng video o litrato at isumbong sa mga kinaukulan. Pinalalahanan naman ng liderato ng AFP na bawal silang magbit-bit ng kanilang baril lalo't sila ay nakasibilyan. Tanging mga on-duty lamang ang papayagan na magdala ng kanilang mga armas habang ipinapatupad ang gun ban sa bansa. Bawal talaga. Pag sinabing bawal, since December nag-ikot kami, the Chief of Staff has already reminded commanders of the forthcoming COMELEC gun ban. So we also expect that the commanders already reminded the soldiers. And hindi naman ito first time. So every election naman may gun ban. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma. Mahigit 100 pulis ang hindi nag-report matapos iparicall ng mga ito ng Police Security Protection Group o PSPG. Matatandaang kahapon ang itinakdang deadline ng PSPG sa pag-pull out ng security detail ng mga politiko at VIPs. Nagbabalik si Waywaya Makalma. Nasa higit 100 pulis ang hindi nag-report ngayong araw na mula sa Police Security Protection Group o PSPG. Ayon kay Police Chief Superintendent Alfred Corpus, ang director ng PSPG, 882 lamang ang present nang sila'y sabihan na mag-report. Dagdag pa ng opisyal na wala silang palusot dahil buwan pa ng Disyembre sila binigyan ng order ukol sa kanilang pull-out. Alinsunod na din ito anya sa kautusan ng COMELEC Resolution 8714 kaugnay sa nalalapit na halalan.
Kaya naman hihinga ng paliwanag ang mga pulis na hindi nakasipot sa kanilang hepe nang magpatawag ng accounting of personnel sa Campo Crame. Those who did not make it this morning, we'll send them, we'll ask them to explain their absence. Basically kasi dapat nandito lahat ang aking mga tauhan for accounting. So those who are absent will be asked to explain. Pero kung hindi balido ang kanilang eksplanasyon, ay tiyak na makakasuhan sila ng administratibo. We will conduct pre-charge against them. And then after that, kung the pre-charge officer find them, kung merong prima facie evidence against them, then we will proceed with the summary hearing. Ang Police Security Protection Group ay mayroong 1,120 na tauhan at nasa 117 ang nakatalaga sa malalayong probinsya, kung kaya't nasa 965 na lamang ang inaasahan nilang magre-report. Gayunman, kanyang nilinaw na hindi kasama sa datos sa mga pulis na kabilang sa mga security ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, Justices at iba pang mga kalihim ng bansa. Ngunit kung nais ang isang kandidato na humingi ng security, ay kakailanganin nila ng approval mula sa COMELEC. Ang mga na-recall na police PSPG ay isa sa ilalim sa seminar at crash course upang ma-assess muli ang kanilang kapabilidad para proteksyonan ang mga VIPs pagkatapos ng eleksyon. Habang sa Armed Forces of the Philippines naman ay noong isang buwan pa nag-pull out ng mga security personnel at mismong ang mga ground commanders na ang nagpa-recall sa kanila. The ground commanders had already started recalling soldiers who were on detached service securing some people with threat. So since December pa ito siya nag-umpisa. Even before the order was given to us, the AFP already started pulling out soldiers who are on detached service status. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma. Imo-monitor muna ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang social media accounts ng mga sundalo upang masiguro ang pagiging non-partisan ng mga ito sa nalalapit na eleksyon. Ayon kay Colonel Noel De Toyato, kanilang imo-monitor maski ang pag-like, pag-share at pag-comment sa isang artikulo ukol sa isang kandidato sa mga social media accounts. Isa kasi raw itong basihan na maaring may kinikilingan ng isang sundalo na isang kandidato at may karampatang parusa kaugnay rito. Namigay na rin ng AFP ng isang handbook ukol sa paggamit ng mga sundalo ng kanilang personal social media accounts. The soldiers are also reminded on the proper use of the social media na there are very harsh repercussions sa mga kiniklik nila at sinishare. Just the mere one click or one share will spell it out pag you are already expressing yourself publicly. Pati pa yung pagla-like at pag-share ng mga nakalagay sa mga social media that will border or constitute partisanship, bawal yun. Samantala, nagpatupad ng rollback sa presyo ng gasolina at diesel ang ilang kumpanya ng langis na nagsimula kaninang umaga. Ibinaba ng mga kumpanyang PTT Philippines, Phoenix Petroleum, Eastern Petroleum at Pilipinas Shell ng 10 sentimos ang singil sa gasolina, habang 70 sentimos naman ang bawas presyo sa diesel. 70 sentimos din ang tapyas presyo ng Shell sa kerosene. Una nang nagpatupad ng rollback ang Eastern Philippines noong linggo, habang nagsimula naman na ang bawas presyo sa iba pang kumpanya ng langis kaninang alas 6 ng umaga. At yan na po ang aming mga nakalap na balita ngayong Martes ng umaga. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Muli ako si Ara Perez. Balik na sa inyo ka Francis at Zarina. Maraming salamat, Ara Perez. 45 minutos, 15 segundos makalipas ang alas 6 at kakawing natin sa ating linya ng komunikasyon bago sa ating espesyal na panahon Zarina, itong isang ikinonsulta sa ating Radio Vision ng isang concerned citizen. I-address natin to sa ating Public Attorney's Office sa pamagitan ng ating pangkalahatang Chief ng PAO, Madam Persida Rueda Acosta. Magandang umaga po, Madam Persida.
Magandang umaga po sa inyo lahat at sa ating mga kababayan. Isang nais pong humingi ng tulong at payong legal. Isa pong pasyente ang namatay sa isang pribadong ospital at ang kanyang medical bills ay umabot ng kulang-kulang 500,000. Ito pong pamilya nais humingi ng tulong kung paano daw ang gagawin nila para makuha yung bangkay sapagkat ayaw ibigay ng ospital hanggat hindi bayad ang hospital bills. Yan po ay lagi natin nasasalunga yung ganyang problema na ating mga kababayan. Kami po ay nagpapadala ng demand letter sa ospital na palabasin upon issuance of promissory note. Opo. Dahil kung wala po namang ma-mortgage sa kanila, collateral, ay wala pong magagawa. Pero yung pag-ibigin ng bangkay, yan po ay labag sa batas. Dahil lalong lalaki ang bilyan kahit sa morgue ni bayad. So, ang punto doon ay kung nagmamonitor ang mga ospital. Dahil marami na pong ospital ang hindi po nag-detain ng bangkay o pasyente. Dahil pwede nga po silang ma-resbakan o makasuhan ng ating mga kababayan. At may mga DOH regulations na po dyan. At pwede pong may batas din po, may Republic Act. Payagan na po makauwi. At kung hindi po rin papayagan, upon demand, pwede po sila magsadya sa pinakamalapit na Public Attorney's Office District upang makapagpadala ng demand letter sa ospital. Opo. Pero, Madam Persida, pahabol, meron pong mga pangyayari na papayagan ngang ibigay sa iyo yung bangkay kahit na hindi ka bayad sa ospital, pero hindi naman nila i-release ang death certificate. Paano naman po natin mayahatid sa huling hantungan? Actually, meron isang ospital na malaki dito sa Quezon City. Talagang, kumbaga, number 1 hospital na private. Nung mag-demand letter po kami na bigyan ng death certificate, ay nirelease po ang death certificate. Kaya po saludo kami sa ospital na yan at nag-refer din po kami kahit na may mga kaya. At yung mga kababayan saan natin hindi kaya ang private, ay pupunta po dun sa mga charity rewards o kaya dun sa mga government hospitals na pwedeng kumantili sa kanila sa murang gamot. Opo. Okay, so, Madam Persida, worst scenario, pwede pong papuntahin na lang namin sa pinakamalapit na tanggapan ng Public Attorney's Office para matulungan siya kasi nasa Maynila area po yung pangyayari. Ay, opo. Nandun po si Director Marlon Buwan at si Attorney Junicio. Sila po yung mga namamahala doon sa Manila, Pao District sa likod ng City Hall. Papuntahin po natin para po sa ganon. O kaya naman, dito po sa aming opisina, hanapin lamang po si Attorney Howard Aresa o Attorney Demeter Huerta at bibigyan po sila ng demand letter sa ospital. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak at nakikinig po yung concerned citizen na yan na lumapit ng tulong sa ating Radyo Vision. Maraming salamat, Madam Persida. Salamat. Mabuhay po kayo. Okay. Madam Persida Roweda Acosta ng Public Attorney's Office. Ngayon naman, Ka Francis, kasama natin ngayon sa studio live si Commander. Hindi. Okay. Puntahan muna natin sandali. Ready na? Magkape muna. Asan ang kape? Jeng, wala. Naku, ano ba bisita? naman yan? Kanina pa naghahantay itong special guest natin. Anyway, sa ating provincial roundup, alamin natin ang pinakahuling kaganapan mula sa Radyo ng Bayan Ago with Charity Frianesa. Charity na imbaga bigat kakabsat, konektado ka. Yes, naimbag bigat, tiniyak ni Police Chief Inspector Artemio Infante, Police Community Relations Officer ng La Union Provincial Police Office, ang kaayusan at patas na eleksyon sa lalawigan sa darating na local at national elections sa buwan ng Mayo. Kaugnay nito, inaasang magsasagawa ang La Union PPO ng Peace Covenant sa 23 taong kasalukuyan para sa lahat ng kandidato sa eleksyon sa lalawigan. Gayon din inaasahan ang pagsasagawa ng Unity Walk at iba pang interfaith program sa pakipagtulungan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Ayon pa kay Infante, patuloy na isinasagawa ang checkpoint sa iba't ibang bahagi ng lalawigan para sa mahigpit na pagpapatupad sa total gun ban na tatagal hanggang Hunyo 8. At bilang paghahanda sa nalapit na eleksyon, nagsagawa ang La Union PPO ng contingency planning kahapon na nakatuon sa pagkakaroon ng ligtas at maayos na halalan sa lalawigan ngayong taon. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianesa, La Union, Media ng Bayan. Thank you very much, Charity Frianesa. Puntahan naman natin ang Radyo ng Bayan sa Baguio kasama si Andre Amadeo na imbaga bigat. Andre, konektado ka. Naimbangabigat Zarina and Francis, nagbabala ang tanggapan ng Professional Regulation Commission Baguio
sa publiko laban sa mga mapanlinlang na transaksyon at pekeng mga kinatawan na nambibiktima ng mga kliyente nito, partikular na sa mga sumasailalim sa renewal ng kanilang PRC license. Sa ipinilabas na babala ng PRC, ang modus ng mga kawatan ay sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang engineer na nag-iiwan ng mensahe sa social media account na naghahayag na kinakailang isaayos ang authentication ng mga dokumento ng isang kliyente bago tuwirang maproseso ang renewal ng lisensya. Kakibat nito ang panuntunan kung paano bayaran ng mga fees at kung saan bangko dapat ito i-deposito. Ayon sa PRC, may kalintulan na kaso na ang kasalukuyang inimbestiga ng National Bureau of Investigation sa lalawigan ng Cagayan. Dahil dito, muling pinag-iingat ng PRC ang mga kliyente, partikular na kumukuha ng kanilang license renewal na makipag-transaction lamang sa mga kawanin ito sa mismong tanggapan ng PRC at hindi sa anumang lugar, maging sa social media. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Andre Amadeo. Okay, puntahan na natin ang ating special na panauhin. Ipakilala mo na kagad. Live dito sa Radyo ng Bayan Studio, si Commander Armand Balilo mula sa Philippine Coast Guard. Magandang umaga po, Commander. Magandang umaga, Zarina. Magandang umaga, Francis. Magandang umaga po sa nanonood at nakikinig ng Radyo Vision. Salamat po at minsan pa napasyalan nyo rin kami dito kahit na... Sinecheck ko lang kung nandito pa si Vivian. Wala na po, wala na. Iniwan na kami ni Vivian at si Sarina na ngayon ang nasa kanyang poder. Okay, but anyway, unang-una na sa lahat, siguro ang nais nating malaman dito ang update. Ano na po ba ang mga projections natin ng Philippine Coast Guard for the year 2016 as we are facing new challenges? Well, basically, Francis, the Coast Guard is focusing on acquisition. Alam mo naman na bukod doon sa mga traditional na maritime safety, environment, search and rescue, yung law enforcement at security ay medyo mabigat. The Coast Guard is being asked to do more pagdating sa security, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. We have 10 ships coming from Japan and magsisimula ng magdatingan nito. In fact, by February, some of our officers will be going to Japan para check-in yung ginagawang mga barko. At by June, hopefully, dumating yung 2 hanggang 3 bago mag-end yung term ng Pangulo. At by December, may 2 na namang dumating. At by next year, makompleto siya. And last week, we also had a talk with the Japan representatives for another acquisition ng isang medyo malaki. Ito yung isang talagang pang-patrol dun sa mga pinag-uusapang. Warship. Look like a warship pero ito yung Coast Guard, Francis. Kasi alam mo naman ngayon, hindi na po kahit yung mga kasama natin sa Armed Forces, ang usapan nga natin, kailangang lumago na yung assets ng Coast Guard sapagkat kami talaga yung napipintong i-deploy dun sa West Philippine Sea at hindi na gray ship katulad ng ating mga deployments before. Pero mga ngailangan nito ng additional one body complements sapat na po ba ang ating... Hindi pa, Francis, no? Pero katulad nga nung nakaraan, nandito yung recruitment officer namin. Okay. We will continue to recruit and professionalize our personnel para paghandaan yung challenge sa maritime security. And we're conducting trainings left and right. We're coordinating with the U.S. Coast Guard, Japan Coast Guard, Korea, and even some neighboring countries like Taiwan para sa mga training na pwede namin gawin. Anong age limit? Ano ba, re-recruitin na rin natin si Zarina para sa Vivian. Handang-handa yan. Hindi, gusto ko muna tanong ka, Francis, yung ano muna yung katangian para maging miyembro ka talaga ng PCG? Well, sa amin, yung willingness no na maglingkod sa bayan. Of course, dapat graduate ka ng college and preferably ang mga nire-recruit namin maritime-related courses. Pero din meron din kaming mga quota dun sa mga non-maritime para naman sa support commands like sa headquarters, like sa environmental protection. So courses like biology, medical technology, kailangan din namin ng lawyers, kailangan din namin ng reporter. Oh, Sarina. Yung age limit. Mag-report ako sa West Philippine Sea Live. Age limit, sir? Ang age limit siya, 26 pababa para dun sa mga gusto mag-apply. 25 ka ba, Sarina? 23. Naku, qualified na qualified. Bata pa to. Ako hindi na dahil 27 na ako. Sabi na nga, Si Vivian hindi na rin pwede, Viv. Pero kamusta po ba? Marami naman ang nagsisignify ng intention. Well, actually, we just had our final exam last December. For release na siya. We'll be recruiting at least 1,000 for this year to complement. Kasi
yung mga stations namin performing the 5 functions of Coast Guard, maabot ng 5 hanggang 7 tao lang. And hopefully by 2013, we could double up yung number. And plus yun nga yung paghahanda doon sa mga barkong darating. At meron din kaming choppers na hinihintay. Nasa hapag na to ng Pangulo at in-evaluate na lang. And alam mo, in fairness sa Pangulo, katulad ng lagi ko sinasabi, hindi lamang AFP at PNP ang nagkakaroon ng modernization. Yes. Malaki rin po talaga ang modernization na nangyayari sa Philippine Coast Guard in terms of acquisition and ng mga assets at gayon din po sa pag-recruit ng personnel. Very supportive po ang ating Pangulo. Commander, with these improvements, mga equipment at syempre modernisasyon na sinasabi niyo po at recruitment, ano po yung aasahan ng publiko ngayon sa PCG? Well, of course, sa mga organisasyon na nagkakaroon ng capability build-up, better performance ang aasahan ng mga kababayan natin. At alam mo, maraming challenges ang Philippine Coast Guard, hindi lamang yung mga natural calamities na dumarating sa karagatan, no? Nakasama tayo sa pagkilos ng iba pang ahensya ng gobyerno. Pero yung environmental protection ay pinagtutuunan din namin ng pansin at maging yung safety ng mga kababayan natin naglalakbay sa karagatan. Okay. Nako, napakaramot na ng ating orasan. Papasalamatan natin ang ating butihing spokesman ng Philippine Coast Guard. Baka may mensahe kang special sa ating mga listeners nationwide, worldwide. Well, election period po, no? Ang Coast Guard po ay magko-collaborate sa AFP and PNP pagdating po doon sa mga areas na walang units ang mga kasama natin sa AFP at PNP na meron ng Coast Guard, and available po yung mga assets at tutulong po kami sa AFP at saka sa PNP. Okay. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo at pagdalo mo sa Radio Vision. Ang ating kabalikat, si Commander Arman Balilo. Maraming salamat po. Salamat, Francis. More salamat, power sa Coast Guard, sir. And with that, meron ka pa bang ihahabol na mensahe? Tingnan mo na, baka magtampo. Ito ka, Francis. Magandang umaga po kay Ate Devota Adohan sa Tokyo, Japan. At pati na rin ang mga anak niya na si Ton and Yem. It's me, Madriano Abretan of Hillside, Kabuga, Apayaw. Good AM po ka, Francis. Pwede po sana ipagpatuloy ang checkpoint kahit walang eleksyon para sa kapayapaan ng ating bansa para wala na ang summary killing, datu-embaan ng Barangay Bitaog, Bansa ng Davao Sur. Okay, and with that, Zarina. Yes, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at nanonood dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong araw, maaari lamang po kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. At ang inyong pong kabalikat sa ngalan ng Radyo Vision family. Have a nice Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.